ang nilalang na ito na may mahabang buntot at matatalim na kuko ang gumulat sa mga residente. Ang isa, makikitang nakatambay sa bintana sa loob ng bahay. At ang isa naman, nahuli raw sa may bakuran. Kung hindi ko mahila din nakakapit siya, ilagay namin sa sako, inakyat namin ulit dito. Ano ang gagawin mo kung makakakita ka nga ng mga ligaw na bayawak? Sa isang bahay sa Marilao, Bulacan, makikita ang hile-hilirang kulungan ng mga manok. Sa isang kulungan dito, may isang kakaibang hayop. Ito ay ang marbled water monitor lizard o bayawak. Sa maliit na kulungan ng manok ay pilit na pinagkakasya niya ang kanyang katawan. Bahagyang nakakagalaw sa kanyang kulungan at nagpapahinga lang ang bayawak. Pero huwag daw basta-basta lapitan. Dahil kapag nagalit, ano nangyari? Ba't ka merong ngayon dito, bayawak? Nung Webes po kasi, gagawa sana ako doon sa taas umaga. Ngayon, nakarinig ako nagkakagulo dyan. Pagtingin ko, may mga hawak silang pamalo, narinig ko, malakihan niya, malaki. Di, inaanap ko naman, umakyat sa bakod. May commotion ng mga tao dito, naririnig nyo. May mga hawak ng pamalo eh. Kaya sinabihan ko siya, huwag niyong papatayin. Akong bahala maghuli niyan. Sabi niya, sige, kung mahuli mo, bumaba ka rito. So yung pagtawag nyo sa amin, it's to surrender talaga. Intention ko po talaga. Anong status ng bayawak ngayon nung nakita niyo? Wala namang sugat? Wala naman po. Tama pa yung ginawa nyo, sir. Sa susunod na baka hindi pa ito yung last time na maka-encounter kayo. Pero ang pinakadelikado sa kanila yung kagat kasi madumi ang bibig niya mga yan eh. It's not because they have venom, but because the mouths are dirty, no? So, pwede ka ma-infect pag nakagat kang ganyan. Isa pa, tama po yung ginawa ninyo na kinuha nyo, tinransport nyo. Nilipat nyo sa isang lugar na kagaya na ito, hindi makakagat ng aso. Pinaalalahanan rin si Eddie ng Municipal Environment and Natural Resources o Menro Marilao na si Dan Kung Martin. sakali pong may makita po kayong bayawak. Kasi po, nung sabi nyo po, parang meron pa pong isa. May na-picturean dyan, mga ganun. Po. Kaso hindi na po nahanap. If ever na mag-reappear po at kayo po uli ang makahuli, kontakin nyo lang po kami and pupunta po kami para yung team namin na mag-handle po nung animal. Ang bayawak ay may habang halos nasa 2 metro at may lapad na nasa 9 na pulgada. Laki. Malaki. Bibig. Laki, lakas pati. Hawak dito kuya, dito sa paa. Ang bigat. Wait lang. Unahin muna natin, pagurin muna natin siya. Napakalaking bayawak. Kita mo kanina, bubuka na yung bibig niya. Ready na yung mga agat eh. Kasi yung pangalawang defense niya. First one is, i-flick niya yung kanyang buntot. Pamo. At saka, mag-ingat din tayo dito sa mga ganito, yung matatalas na kuko ng ganyan. Bigat nito. Okay. Sige. Okay na rin to in a way kasi para hindi siya masyadong mag-freak out, no? Kung wala siya masyado nakikita doon. Talian natin. Butasin na lang. Talian to. Butasan natin ng kaunti. Medyo makahinga siya. For it to reach this size, ibig sabihin madami siyang pagkain dito sa lugar. Siguro madaming dito, mga daga dyan sa tabi. These are scavengers. Pwede rin silang mabuhay dun sa mga leftover na pagkain. Usually sa mga tabing ilog, sa restaurants. Just so happens na meron tayong malaking bahan itong nakaraan na naanod siya siguro talaga dito sa lugar na ito. Ang doble lang natin. Dinala namin sa isang release site sa Marilao ang bayawak.
pakawalan, sinuri kung muli ang agresibong bayawak. Sugat parang tinanggal na yung mga ngipin. Hindi ko to in-expect Oo. Tinanggalan na ng ngipin sa taas meron, sa baba medyo wala na. Yung ngipin nila kasi, tignan mo, yung itaas, maliliit. Serrated, matatalas yan kahit maliliit, no? Kaya kapag nakakagat siya, kapit talaga. Yung sa ibaba, medyo nabawasan na. Siguro, nung kumagat ito dun sa mga sako o kaya dun sa metal na kulungan niya, talagang tinamaan yung ngipin. Hindi ko alam if this was self-inflicted, but those teeth are going to grow back naman. We just need to give this some antibiotics, treatment and vitamins, no? Para maano natin, para matulungan siya. Pero ang laki nito. Okay yung katawan niya, okay yung itsura, balat, everything. May konting scratches, but generally healthy. I can release this back. Habang lang kayo dyan. Laki niya, oh. Mula sa kanyang masikip na kulungan, malaya nang nakapaglalakbay ang dambuhalang bayawak. Ngayong buwan, nahuli naman ang isang bayawak na ito sa bintana ng isang bahay sa San Pedro, Laguna. Pansamantalang ikinulong ang bayawak na ito ng residenteng si Lito sa kulungan ng kanyang mga ibon. Kung ang mga ibon ay masigla sa kanilang kulungan, tahimik lang na nagpapahinga ang bayawak. Juvenile o bata pa ang bayawak na ito. Dahil 2 araw pa lang sa pangangalaga ni Lito ang bayawak, binabasa niya ito ng tubig paminsan-minsan para hindi mainitan. Kung kakilala ko, pumunta sa akin yung may-ari ng bahay. Sabi niya sa akin, may bayawak sa screen, cortina. Ang sabi niya, ulihin nyo, kung ano nyo, pwede nyo pulutanin. Sabi ko naman sa kung mahuhuli natin ang maayos, ipipilitin ko na maano sa ano nyo, sa programa nyo. Tingin ko galing yan doon sa may taas sa may GMA San Jose. Baka ako sumama doon sa Imbornal na pababa dito. Umahon ngayon dyan ng na-timingan. So ito yung bayawak natin, no? Liit. Pero ito yung usually nga na nakakapasok sa mga butas-butas. Ito yung karaniwan ng mga size ng bayawak na nasa kisame kasi nga naghahanap ng daga. Very inquisitive sila eh. Napaka-curious na sa surroundings, hindi pa nila alam yung mga masyadong danger ba. At the same time, very agile, malakas ang katawan, mabilis tumakbo. Tarik! Woohoo! Relax lang. Relax lang. Kita mo yan, yung buntot niya. Pagurin lang muna natin. Palo yan eh. Kakagat muna, papalo. At saka yung kakalmot, no? Okay naman yung okay naman yung bibig ng mga sugat. Yung sa kuko, okay lang po yan. Mag-heal naman yan eh. The best really is for these kinds of animals na walang damage yung katawan, very agile, healthy naman, healthy looking. I-release na agad. Huwag nang patagalin sa isang lugar. Kasi na-stress pa sila eh. Transfer natin, pupunta dun sa rescue center. Pansamantala munang iiwan sa pangangalaga ng rescue center sa Laguna ang bayawak na ito. Kapag nagawa na ng report ng Department of Environment and Natural Resources or DNR Calabarzon, ay makakabalik na rin siya sa wild. Sa pagkasira ng habitat ng mga bayawak, sila ay naliligaw sa lugar ng mga tao. Hindi para manakit. Maaaring naghahanap lang sila ng makakain o pansamantalang matutuluyan hanggang sila ay makabalik sa kanilang natural na habitat. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.